Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to mga tropa, kung kakailanganin ninyo ng mga printing materials or kung meron kayong item na gustong magkaroon ng discount, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page para mabigyan ko kayo ng YouTube voucher. At sa ngayong araw na to, eto yung content natin. Bibigyan natin ng kahit papaano, sabihin natin ng side-by-side review etong Epson 5390 versus 5290, kung ano sa kanila yung maganda. And sa mga hindi pa nakakaalam, no, mga tropa ko, user ako ng 5290 at wala naman akong Epson 5390 na latest na model. Ipagko-compare lang natin sila base dito sa online specification nila, and syempre through my experience sa paggamit ng mga printer na yan, kaya kong ipaliwanag sa inyo kung ano yung maganda. And as printing business owner, sa tingin ko makakatulong to para sa pagpili ninyo ng mga printer. So eto, simulan na natin. So, lagi kong sinisimulan yung content natin sa pagkukumpare syempre ng presyo. Sa ngayon, sa online, makakabili kayo ng Epson 5290 sa halagang 14,695 or 14,600. Ito yung mga pinakamurang makikita ninyo. Pero syempre, kung meron kayong mga voucher, maliles pa yan ng 1.5 or 1K, diba? Ayan yung presyuhan niya, 5,290. So, kung titignan naman natin, eto no, sa 5,390, nagre-range siya dito sa online ng 15,000. So kung meron kang voucher, mas bababa pa yan. Pero ang pinaka-suggested retail price talaga netong Epson 5290, sa totoo lang, around 13,495 lang. Eto makikita nyo sa screen. And etong 5390 na latest model ni Epson ay 13,900. Di hamak na mataas lang siya ng around 500 pesos kung isusuma total mga tropa. So syempre, sa presyo, lagi ko sinasabi, mas maganda yung mas mahal kesa doon sa mas mura. Pero dito ipapaliwanag din natin yung specs na kung ano yung meron siya, 'di ba? So hindi rin naman porket mura, pangit na, hindi naman porket mahal, maganda na. Depende pa rin sa sitwasyon yan mga tropa. So syempre ako, user ako ng 5290. Sinasabi ko nga sa inyo madalas na itong mga nakaraan taon, kung magsisimula kayo ng printing business, etong printer yung pinaka-swak na pwede ninyong gamitin. As printing business owner, through my experience, talagang sulit to. Talagang okay na okay siya, pero may mga downside siya kasi wala naman talagang printer na perfect. Kaya natin ginagawa etong mga specification na to at sinishare ko sa inyo. So, sa printing technology, gumagamit siya ng Piazo Electric pa rin, same as 5390 na mamaya ipapakita ko sa inyo yung kanyang content. So, sa maximum resolution, meron siyang 576 by 1440 dpi and wala siyang double side printing or yung magba-back to back, wala siyang ganon, etong 5290. So sa printing speed, eto yung next natin na hinahanap, no. Every time na bibili kayo ng printer, eto yung una nyong hahanapin kung gaano siya kabilis mag-print. So sa 5290, meron lang siyang 10 IPM kapag ka black, and pag colored naman 5 IPM. So kapag na-drop settings, ito yung pinakamabilis niyang printing speed, 33 ppm or picture per minute. Magkaiba yan sa image per minute na value. So sa colored, 15 ppm naman siya. And bago siya makapag-print, halimbawa kakabukas nyo lang and magpiprint kayo, meron siyang initialization na 10 seconds. And kapag colored, 16 seconds, mag-aantay muna yung printer within the period na yan bago siya mag-print. So kung mapapansin niyo, kapag nag-send kayo ng ipiprint ninyo, hindi siya kagad, alam mo yon, hindi agad umaabante or hindi kagad siya humihila ng papel. So 10 seconds muna yung aantayin ninyo. So minsan nga umaabot pa yan ng 15. Depende mga tropa. So sa copying mga tropa, kaya niya hanggang 99. And meron din siyang reduction, enlargement up to 400%. Sa maximum resolution ng pagsiserox, 600 by 600 dpi yung kaya netong 5290, and hanggang legal yung kaya niyang i-copy kasi meron siyang ADF na tinatawag, or dun kayo nga sa pinakataas magpo-photocopy, ayun yung ADF na tinatawag. Meron naman siyang speed
na 7.7 IPM kapag black. Ito yung downside talaga ng 5290 mga tropa. Medyo may kabagalan siyang mag-photocopy or Xerox. And kapag colored, lalong-lalo na 3.8 IPM lang yung kaya niya na ibigay na speed. Ayan talaga yung magiging problema mo kung gumagamit ka ng 5290, which is, ayan din yung struggles ko. Pero wala nga talagang perfect na printer kasi ito lang yung kaya kong i-provide before mga tropa. And to tell you honestly, nabili ko yung printer na to ng halagang 11,000 lang and wala akong pagsisisi, sulit na sulit, talagang ROI na, ilang buwan pa lang ROI na sa akin yan. So sa scanning speed niya, eto no, 4.5 IPM, and kapag colored naman, halos parehas lang din na 4.5 IPM. Yun nga lang, 12 seconds lang kapag black. Pag colored, medyo matagal, umaabot ng 29 seconds kapag mag-i-scan siya. So, sa optical resolution, yung output nung pag-scan mga tropa, kaya niyang magbigay ng up to 1200 by 2400 dpi, and yung maximum area niya na kaya niyang i-scan hanggang A4. Ito yung value niya, hanggang A4 yan. So, meron din siyang PAX, di ba? And usually, halos wala nang gumagamit ng PAX eh. 'Di ba? Puro email na lang 'yan. And ano pa ba yung pwede kong i-share sa inyo dito tungkol sa 5290 kasi paulit-ulit na natin 'to. Kaya niyang mag-borderless. Ito yung pinakamaganda niyang specification, and I found out kaya rin niyang mag-borderless ng letter. 'Di ba? Before A4 lang yung nabo-borderless natin. Meron na akong nakuhang technique na makakapag-borderless ka, 'di ba? As in letter talaga, borderless siya. Hindi na A4 lang ang pwedeng borderless, pwede na ring ang letter size. And parang natry ko na nga rin ata sa long na hindi ko na masyado ma-recall kasi bihira akong mag-borderless ng long, pero letter and A4 nagagawa na itong 5290 kasi meron siyang print margin dito na 0, top, left, right, and bottom using custom driver. Ayun nga yung kinontent natin sa mga previous vlog natin. And naka-indicate din dito, kaya niyang i-accommodate yung 80 GSM na papel, and walang naka-specific dito na GSM kasi parang hindi pa nila na rated or hindi pa nila siguro na actual test, kaya walang specification dito kung hanggang saan yung kaya niyang i-accommodate na GSM. Pero ako personal experience ko, 160 GSM kayang-kaya pa niya, hanggang 250 GSM or 260 GSM medyo bumabakat-bakat na yung shark teeth na tinatawag or yung meron na siyang roller marks. 300 GSM, hindi ko pa siya natatry personally. Abangan nyo na lang sa susunod, maglalagay tayo ng 300 GSM dyan. Kasi ako ngayon, hindi ko pa nagagawa talaga. Kapag nagsasalpak ako ng 300 GSM sa ibang printer. So, ayan yung specification niya. Sana naliwanagan kayo sa 5290 na medyo old model na rin to eh. Siguro may 4 or 6 years na rin ata to. Kasi ito yung sinundan or ito yung pumalit sa 5190 na printer, 'di ba? And gumagamit pa rin siya ng 003 na ink, and pwede rin siyang pigment ink kung gusto nyong i-convert kung gagamit kayo ng Kui or Hansol. Ayan yung usual na ginagamit natin, etong 5290. So meron na siyang bagong model ngayon. Ito na yung Epson 5390. Ito na tayo sa content natin. So siguro natandaan nyo naman yung share ko sa inyo na mga specs, and uulitin natin yan dito. Sa 5390, Piasso electric printer head pa rin yung gamit niya. Same dun sa 5290. Nung nakaraang vlog natin, parang nasabi ko na etong 5390 parang modified yung printer head niya. Hindi pala mga tropa, no? I found out na same lang din pala siya ng printer head ng 5290. Piasso electric printer head din siya. And when it comes sa maximum resolution, same sila ng linaw. Walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang din netong 5390, uunahan ko na kayo, meron siyang print margin. Hindi kayo makakapag-borderless using 5390 na printer kasi dito sa specs niya, hanggang 3mm, top, left, right, bottom, ayun lang yung kaya niyang ibigay. Pero dito, meron na naka-indicate na yung sa paperweight niya or sa GSM. Sa photo paper, gumawa na sila siguro dito ng testing, 100 up to 300 GSM yung kaya niya. Pero ako personally ha, para
para mas safe or mas matagal yung inyong rubber roller, mas matagal siyang umimpis or numipis or palitan, ang gawin nyo 160 GSM lang up to 260 GSM yung gamitin niyo na photo paper kung madalas kayong gumagamit or magprint ng mga makakapal na papel. And syempre, yung pinaka plain paper lang 64 GSM up to 90 GSM. Other than halimbawa 50 GSM, medyo hindi na siya maipipid ng printer ninyo. Na-experience ko na nagtry ako ng mga maninipis na papel, dumudulas siya eh. Hindi siya, alam mo yun, hindi siya nagtutuloy-tuloy mga tropa. Pero kung papatungan nyo siya, may mga method na ganon, kumbaga parang isa-sandwich method nyo. Halimbawa 50 GSM tapos sa likod na may bond paper, magpiprint siya. Ganun yung ginagawa ko kapag magpiprint ako sa mga sobrang ninipis na papel para ma-accommodate nyo yun. Diba? Sana nagagets nyo yung idea. And when it comes sa paper size, pinaka-maximum 8.5 by 47.24. Same lang siya sa 5290. Halos same lang talaga yan mga tropa. Ang pinagkaiba lang talaga etong 5390, kaya hindi ko sinasuggest sa inyo to kasi hindi na kayo makakapag-borderless ng inyong mga A4 or letter, pero makakapag-borderless kayo ng 4R, yung mga maliliit lang na mga photo paper. Yun lang mga tropa. And siguro kung ano yung pinakamagandang nangyari rin dito sa 5390, kung eto yung bibilihin ninyo, dumagdag siya ng isang level, di ba mga tropa, sa printing speed niya. Eto ipapakita ko sa inyo dahil meron na siyang total 11 IPM. Kung maaalala ninyo, 'di ba? Nabanggit ko dun sa una sa 5290, 10 IPM lang yung meron siya. Pero dito, sa printing speed niya 11 IPM and sa colored 6 IPM. So, na-improve base sa mga na-research ko bago ko i-share sa inyo to, through motherboard upgrade and firmware upgrade and motor timing, naipagtanto-tanto nila mga tropa, nag-level up ng 1 point. Yun lang yung kaya nilang naibigay, di ba? Sa upgrade ng firmware, upgrade ng motherboard, or kung anong pinagbabago nila doon, di ba? And sa pagka-calibrate ng motor, 'di ba, yung timing niyan, nadagdagan ng isa, 11 IPM na sa black and 6 naman sa colored. And when it comes sa pagka-copy, same pa rin yung speed niya, 'di ba? Isipin ninyo, 7.7 pa rin and 3.8 IPM. Same pa rin ng 5290. So, ayun lang yung dinagdag niya, yun lang inagandahan. At eto pa pala mga tropa, last but not the least, kasi kung ano yung nabanggit ko nung una, same lang din siya netong 5390. Ang bago lang din dito, meron na siyang maintenance box. And etong maintenance box na to mga tropa, dito na pupunta yung waste ink, yung mga sobrang ink kapag nagpiprint kayo or kapag nag-head clean kayo, pag nagpa-power clean kayo. Ang downside neto, eto ay consumables. Once na mapuno to or makuha niya yung pinaka-target niya na program or yung capacity, nung pinaka ilang beses kang nag-head clean, ilang beses kang nag-print, mapupuno to, papalitan mo yan, and wala pa akong nakikitang nagtitinda niyan ng original. Meron pa replacement lang or yung class A na tinatawag. Eto si Inkrite yung nagbebenta. Ayan, eto sa pagkakaalam ko, hindi ito mga original, eto yung mga alternative lang kasi yung presyo niya 400. So ikaw kung nagninegosyo ka, kung gusto mong mag-additional na bayarin or another bilihin once na mapuno yun, ikaw naman yung bibili, di ba? Gagastos ka ng 400. Pero kung mas gusto mo na makatipid pa at hindi naman sa'yo abala yung dumagdag lang ng isang IPM na printing speed, I would stay sa 5290, di ba? Yun pa rin ako. Yun yung masasabi ko. Kasi mga tropa, sa 5290, papalitan mo lang yung pinaka ganito niya. Or hindi mo nga siya papalitan pwede mo nga lang siyang labahan Piga-pigaan mo lang yung pinaka-sponge niya and isalpak mo na, i-reset mo lang gamit yung resetter, 'di ba, yung mga adjustment program. Dito naman sa 5390, kung gusto mong makatipid, pwede kang bumili ng chip resetter ganito. Ayan. Eto bagong labas pa. Wala pa halos na nakakabili nito. Pero ganito yung style ng kanyang chip presetter. Eto
Eto kasing nakikita nyo na to mga tropa, meron tong chip na naalagay sa anyang gilid. Meron siyang chip doon. Once na ma-reach niya yung pinaka-program or mapuno na yung pinaka-program na yon, kailangan mo siyang i-reset or palitan. Eto yung ipang-reset or gusto mo bibili ka ng buo or papalitan mo na lang yung sponge, di ba? Nung pinaka-original tapos i-reset mo lang. Syempre magkukonsume ka pa ng 1,000. Yun yung kinapangitan talaga pag may mga maintenance box. Pero sinasabi ko nga, as nag-move forward yung technology, kung gusto mong dumagdag ng isang level or 1 IPM, go for 5390. So mabilis na recap anong pinagkaiba, suma total talaga na itong 5390 sa 5290. Unang-una, meron siyang additional 1 IPM sa black and colored, and meron na siyang maintenance box, and pangatlo, eto nga downside to mga tropa, wala nang borderless. Hindi ka na makapag-borderless dito sa 5390. Sa mga user ng 5390, i-comment nyo dyan kung makapag-borderless kayo. 100% ako na hindi kayo makapag-borderless dyan. Kasi dun sa design niya, nakita ko, ayan o, kumbaga parang inindent or parang ipinaloob yung pinaka-ink tank niya dito. Kasi di ba sa 5290 nakalabas etong ink tank niya. Eto sa 5390 nasa loob pa. Kumbaga pag magre-refill ka pa ng ink mo, iaangat mo pa mismo tong pinaka ADF niya. Iaangat mo siya totally. Naipakita ko na yan or napaliwanag ko na sa previous na video natin. Kaya hindi siya mapag-borderless dyan Pero syempre, kung gusto mong mag-pigment, parehas ng printer na to, pwede pa rin silang mag-pigment. Kasi nga, same lang din sila ng printer head. Kung tutuusin talaga, 100% eto, nakasulat Piazo Electric din Diba? Yun lang talaga yung in-update tungkol dito sa 5390 and dun sa design niya. Other than that, dun sa tatlong nabanggit ko, sa speed, sa borderless, sa maintenance box, wala na akong nakikita pang ibang binago dito. Siguro sa timbang, ayun, diba? And syempre pwede kang mag-wifi dito kung cellphone lang yung gamit mo. Alam nyo naman na yan kasi etong mga unit na to, pwedeng wifi lang or kung cellphone lang yung gamit nyo, pwede, diba? And syempre kung ang OS ninyo, Windows or ang gamit ninyo, mga Mac OS, pwede. Or kung mobile printing lang, gagamit lang kayo ng Epson Smart Panel app, download nyo lang yan sa Google Store, and or kung naka iPhone kayo dyan or Apple, download lang kayo ng Apple AirPrint, diba? Yung mga ganyan. Or Chrome OS, pwede rin siya. Etong 5390. Etong sa 5290, wala siyang nakalagay na supported ng Chrome OS, pero etong 5390 meron na. Ayan So ayan, sana mas naintindihan ninyo kung ano yung printer na bibilihin ninyo. Ako para sa akin, I would stay sa 5290 kaysa dito sa 5390 kasi yung borderless mga tropa, napakahalaga niyan sa printing business. Pero kung hindi ka naman gumagamit niyan, kung gusto mong laging latest yung technology na meron ka, hindi mo nga masasabi na latest kasi same na same pa rin halos yung specs na ito Nadagdag lang yung maintenance box Etong maintenance box kasi kaya yan nilagay, may mga user ng printer na hindi nila alam ayusin yung mga nagpa-pop up na yung waste ink na kailangan na siyang i-reset, diba? Tayo i-reset lang natin. Yung mga ibang walang alam, pinupunta pa nila sa mga service center. Kaya ayun yung naging way around nila para syempre papalitan na lang nila, bibili na lang ng maintenance box, tapos mawawala na yung error. Ganun talaga yung ginawa nila 100%. Kasi hindi naman lahat ng may printer alam yan i-fix, or hindi sila lahat techie or magtatanong. May mga tao kasi na gusto nila sa mismong mga service centers sila pupunta every time na may mga problema, or suma total wala silang tiwala sa mga tao dyan sa mga paligid. Gusto nila na doon na mismo, 'di ba? And syempre kung maarte ka sa kamay, ayaw madudumihan yung kamay mo na may ink, 'di ba? Kasi pag magre-reset ka, talagang magkakaroon ka ng mga ink sa mga kamay mo. And dito, kapag naka-maintenance box ka na, papalitan mo na lang, 'di ba? Tatanggalin mo na lang 'to and ikakabit mo na 'to. 'Di ba? Kung ikaw baker ka or nagmamasa ka ng tinapay or panadero ka, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng iwasan yung harina. Maliban na lang siguro kung talagang mayaman ka, marami kang mga equipment, mga heavy duty equipment. Ganito din sa printing natin, 'di ba? Printing yung
business mo pero ayaw mong mamantsahan yung kamay mo ng ink, bumili ka na lang ng maintenance box at 5,390 yung bilihin mo para hindi nadudumihan yung mga kamay-kamay mo dyan or daliri mo, 'di ba? So, ayan no. Comment down below kung meron pa kayong katanungan, pero ako all in all pass talaga ako dito sa 5,390 na to, na ewan ko ba dito bakit pag ginawa ng ganitong model, no? Hindi na lang nag-develop pa ng mga ibang printer. So, meron naman akong mas shinare na kung medyo mas mataas pa yung budget ninyo, ayun na lang yung bilihin ninyo. Pero kung hanggang ganitong level yung budget ninyo, make sure na 13,000 nyo lang siya mabibili or less. Huwag kayong bibili ng mga overpriced kagaya ng 18,000, 19,000 na may mga previous kuno. Inuutulang kayo no na hindi porket sikat na sikat yung pagbibilihan ninyo, bibilin na kayo ng 18,000. Biruin nyo, nauto kayo ng 5,000, 13,000 lang pala yung suggested retail price ng 5,290. Diba? Mag-ingat-ingat kayo sa mga taong ganon. Hindi nyo alam na inuutulang pala kayo nun. Akala nyo tinutulungan kayo. Diba? So, ayun na lang. Dito na natin tapusin yung content natin. Lagi ko sinasabi mga tropa, research is the key at wag na wag magpapauto. Next vlog natin, tignan natin yung Epson 3310 na bagong model daw. Kung talagang upgrade siya ng 3210. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng buhay.